meron na siyang magic circle sa likuran. Hindi na sa mga brilyante yung magic circle, pero pag nagka-cast sila ng powers, kita natin kung gaano ka-powerful din si Imaw, no? Kaya niyang mag-cast ng spell na magpalimot, 'di ba? Ginamit niya yung kay Adamus. Nakita natin dito kung gaano ka-overpower si Mitena, 'di ba? Dahil kaya niya talagang humigop ng kapangyarihan. Yung mukha niya, kitang-kita mo talaga na ayoko. Kaya kudos din kay sa acting ni Mash na Maika dito, no? According sa mga duwende is 8 years na siyang tulog. Ang taray pa Sleeping Beauty na si Pirena dito. Para ngayon lang natin nakita na may powers pala yung mga brilyante na magpakita. Parang kay kay Nunong Imaw. Nakita natin yung matanda na nagtitrade kay Tera dito. Sino kaya siya? Hello everyone! At sa lahat ng mga Encantadix dyan, Abisala, napanood na natin ang bilis, no? From Week 1, Week 2, ngayon ay nasa Week 3 na tayo. And for today's video guys, balikan natin or mag-recap tayo sa Encantadia Chronicles Sangre Week 3, nang saan dahil parang ito na yung transition sa mismong pagpapakita ni Tera dito sa may Encantadia Chronicles Sangre. So balikan lang natin guys itong mga eksenang tumatak for sure sa atin sa Encantadia Chronicles Sangre Week 3. Simulan natin syempre dito sa may eksena na ginawang meme ng mga netizens, itong pagiging ice candy or ice drop ng mga sangre, di ba? Unang nakulong ni Mitena si Alena, di ba? Tapos sumunod si Danaya, tapos si Armea, tapos ngayon si Cassiopeia. Parang naging nakita natin dito kung gaano ka-overpower si Mitena, di ba? Dahil kaya niya talagang humigop ng kapangyarihan. At nung na-realize ni Danaya na humihigop ng kapangyarihan or hinihigop ni Mitena yung mga brilyante nila, di ba? Ang nakakaloka eksenang yun, do. Like, sabi ni Pirena, tayo na Danaya, tapos si Pirena naglaho na, tapos si Danaya, hindi pa rin siya nakapaglaho. So, hanggang sa nahigop na ni Mitena yung powers niya. So nakita na natin na nagchichismisan sila habang nakakulong sila dun sa may kristal or sa yelo ni Mitena at nasa Miniave sila. At the same time, dahil nabanggit na rin natin na nakulong or na humihigop ng brilyante si Mitena, nakuha na rin nga ang brilyante ng lupa. At eto pa, may mga theory dahil may nakita tayong eksena dito dahil nakuha na rin ni Mitena yung brilyante ng apoy. May mga haka-haka at mga theory yung mga Encantadix natin dito dahil no sa primer, di ba nakita natin si Pirena na naka-costume siya or naka-warrior attire siya sa mundo ng mga tao. So ang theory ng mga Encantadix dito ay baka dahil nga matalino si Pirena, hinati niya tapos ngayon ang sabi ng mga Encantadix is yung nakuhang brilyante ni Mitena ay yung piraso lang nung brilyante ng apoy at hindi yung buo. Diba? Nakakaloka dito, nakuha na ni Mitena yung 4 na brilyante, hangin, tubig, lupa at apoy. Tapos mukhang ipapalabas niya na dito yung mga gabay diwa ng brilyante. Para ngayon lang natin nakita na may powers pala yung mga brilyante na magpakita. Parang kay kay Nunong Imaw na kaya niyang magpakita ng mga hinaharap at ng nakaraan. Siyempre special mention this week dahil ang pinaka-highlight ng week 3 talaga itong powers, tapang, talino at lakas ni Pirena. I'm sure mag-a-agree kayo dito guys na kung nakita natin, di ba, kung gaano pinalabas ni Pirena yung powers niya. Nakita natin meron na siyang magic circle sa likuran. Hindi na sa mga brilyante yung magic circle, pero pag nagka-cast sila ng powers, lumalabas yung magic circle sa likod nila. Grabe yung powers na yon ni Pirena at mukhang sa lahat ng magkakapatid, si Pirena talaga yung mga nakakapagpalabas talaga ng mga totoong powers ng mga brilyante. No, ang galing ni Pirena doon. Mitena versus Pirena. Tapos, yung parang blast ng powers niya galing sa espada. No? Ang galing nung scene na yon. Nakakamangha yung CGI at visual effects doon. Kung sa week 2, si Danaya ang nagbigay ng highlight sa atin. This week 3 naman, si Pirena. Yung ramdam natin, yung galit, gigil, lakas, siya yung tumayo talaga na reyna ng Encantadia or ng Lireo dito. Kaya, kudos kay Pirena ha, sa week 3, kuhang-kuha niya yung spotlight na deserve niya dito. Isa pa sa mga napansin ko dito,
yung tibay ng loob, paninindigan ni Mash na Maika. Ni Maika, no? Grabe yung ayaw niya talagang lumuhod kay Mitena at sa mga taga Miniyave. Alam mo yung mukha niya, kitang-kita mo talaga na ayaw ko. Kaya kudos din kay sa acting ni Mash na Maika dito, no, ni Maika. At mabalik pala tayo kay Pirena. Tinamaan, 'di ba, nung sandata ng mga ni Zaur si Pirena dito. Tapos nanghina siya. Tapos, ang nakakaloka dito, according sa mga duwende, is 8 years na siyang tulog. Ang taray pa, Sleeping Beauty na si Pirena dito. 8 years na siyang tulog. So, malaki na talaga si Terra, no? Hanggang ngayon, tulog pa siya. Pero, kailan kaya siya gigising dito, no? Hindi pa natapos sa week 2 ang mga eviction dahil, eto, na maalam na rin si Wantok dito sa may Encantadia Chronicle Sangre. Isang patunay talaga na kailangan seryoso sa mga digmaan, no? At huwag magpakitang gilas. At speaking of that scene na namatay si Wantok, kung nakita nyo, yung paglaho, yung evictus ba yun, yung palaho effects ni na Wantok, yung mga tukman at mantok at the same time, yung mga other Encantado, di ba kaya nilang naglaho? Napa-question ako doon, saan galing yung powers nila? Yun pala, galing siya kay Imaw. At dito napapasok talaga. Nakita natin kung gaano ka-powerful din si Imaw, no? Kaya niyang mag-cast ng spell na magpalimot. Diba? Ginamit niya yung kay Adamus. Tapos, meron din siyang kapangyarihan or binibigay ng mga spell na kaya niyang mag-transfer, mag-evictus from other place na kung saan yung ginamit nga ni na Wantok dito nung sumugod sila sa Lireo. Diba? Doon pa lang, ganun pala talaga ka-powerful si Imaw, no? Nuno nga siya, parang sinaunang nilalang na rin siya sa Encantadia. Kaya marami na rin siya sigurong magic dito. Sana makita din natin yung powers ni Nunong Imaw if ever na magkaroon ng digmaan dito, no? Kasi ang galing. Kaya nang magpalabas ng nilalang. Diba nakita natin si Eruption dito na pinalabas niya sa tungkod niya. Parang if I am wrong, sa tungkod ba yun? Tapos, ang palaisipan pa dito sa atin, for sure, ito question ko din. Sino kaya yung nagtitrain dito kay Terra? Diba? Nakita natin yung matanda na nagtitrain kay Terra dito. Sino kaya siya? May mga theory na baka si Pau Pau daw yon na tumanda lang, no? Or siya yung nuno sa punso na nag-anyong tao para tulungan si Terra. Sino kaya siya? Sa palagay nyo guys, sino siya? Let me know in the comment section. Tapos eto pa, may mga sinasabi din yung mga Encantadix dito na hindi naman talaga si Mitena yung pinaka-evil dito. Bagkus si Zaur at si Anaka, yung owl ni Mitena dito. Since sinasabi nila na parang ginagamit lang siya ni Zaur tas nanakawin niya yung sandata niya, no? So, mukhang sa susunod na week, maipapasa na kaya yung mga brilyante sa kanila. At paano nila gagawin yon? Since napasa kamay nga ni Mitena yung mga brilyante. Ano kaya yung naisip na plano ni Pirena para dito? For sure, meron niyang plano kasi si Pirena hindi naman talaga siya agad-agad na kumikilos nang hindi nag-iisip. Gusto kong malaman yung twist na to sa mga susunod pang mga linggo. Yon, kayo guys, napanood nyo na ba yung week 3 ng Encantadia Chronicle Sangre? Ano naman yung masasabi nyo? May mga maibabahagi pa ba kayo ng mga theories or yung mga naisip nyo na pwedeng mangyari sa sunod pang mga linggo dito sa may Sangre? I-comment mo yan guys sa my comment section para magkaroon tayo ng isang matalino at malaya na talakayan about dito sa may Encantadia Chronicle Sangre. Yon, maraming salamat sa pagsama sa akin guys. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!